Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pagdadala sa ating Panginoon sa templo upang ipakilala na siyang Mesiyas ayon sa hula ni Propeta Simeon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At tagalog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos. Ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Subasa sa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tumatanglaw sa mga intil at pagbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kalang naiisip. Dahil diyan ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakadandana. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay nananalangin. At halos lahat sa ating panalangin, tayo ay humihingi ng biyaya sa ating Panginoon. Ang mga magulang o ina, kalimitan ng kalang hinihingi kung wala pa silang mga anak, ay humihingi sila ng biyaya na magkaroon ng anak.
At dahil dito, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng biyayang yan sa mga magulang, sa mga ina, at pinagkakalooban nga sila ng anak. At dahil ito ay pinagkaloob sa kanila, dapat lamang magpasalamat ang isang ina, ang mga magulang, sa biyaya ng anak. Dahil sa regalo na binigay ng ating Panginoon sa kanila. Kaya nga kung makikita natin, pag nakapanganak ng isang mga magulang, dinadala nila sa simbahan ang mga bata. At tayong mga Kristiyano, kalimitan ng pagdadala ng mga magulang sa simbahan ay sa kanilang pagbibinyag. At dito sa pagbibinyag na ito, dito ay ginaganap nila yung pasasalamat sa ating Panginoon sa biyaya ng sanggol. At dahil sa binyag, ang bata ay nakikiisa sa Diyos sapagkat sa binyag, siya mismo ay nagiging anak ng Diyos. Siya ay nagiging membro ng ating simbahan. Sa kapistahang ito at linggong ito, dinala ni Maria at ni Jose ang kanilang anak sa templo. Una sa lahat, upang magpasalamat sila sa ating Panginoon. At dito rin ay gusto nilang italaga si Jesus sa ating Panginoon. Sapagkat ito'y naaayon sa kautusan ni Moises na ang bawat lalaking ipapanganak ay nakatalaga sa Panginoon. Ang ikalawang dahilan ay yung pag-aalay para sa paglilinis sa kanila. Mayroong kautusan ng panahon yon na kung ang ina ay nanganak, siya ay naroon pa rin sa kasalanan. At upang malinis siya sa kasalanan, bago mag-40 araw, lumampas ang 40 araw, ay dapat gawin niya yung ritual sa templo o sa simbahan na mag-alay siya ng 2 bato-bato o 2 kalapate bilang pag-aalay upang malinis siya sa kanyang kasalanan. At itong dahilan kung bakit sila nasa templo ng mga oras o araw na yon. Dito sa kapistahang ito ay nais ko ring bigyan ng pansin at bigyan ng diin ang pangyayari doon sa templo ngayon nung dinala nila ang ating Panginoon. Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon na naroon ang propeta, si Simeon at si Ana. Subalit kung gusto kong tingnan at bigyan yung aral ay binibigay sa atin ng pagkatao ni Simeon at yung hula na Simeon upang siya maging gabay natin, maging inspirasyon natin sa ating buhay Kristiyano. Una sa lahat, minamahal kong mga kapatid, yung pagkatao ni Simeon. Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo na siya ay matapat at malapit sa Diyos. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay ayaw pa rin niyang mamatay. Ayaw pa rin niya na siya'y sumakabilang buhay sapagkat naghihintay siya ng tanda ng kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, siya ay hindi pa kumpleto. Siya ay hindi pa handa na mamatay kung hindi niya nakikita ang tunay na kaligtasan para sa Israel at para sa Kanya. Ito'y nangangahulugan lamang, minamahal ko mga kapatid, na ang kabuuan ng ating pagkatao, na ang kabuuan ng ating kaligtasan ay tunay nga na nasa Diyos. At kung wala siya sa ating buhay, tayo ay nanganganib sa kamatayan. Kaya nga makita niya si Jesus at kinalong niya. Naroon na ang tunay na kaligayahan. Naroon na ang tunay na kaligtasan. Naroon na ang tunay na pagtanggap ng kamatayan. Sila sabi niya,
kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang lingkod, sapagkat nasilayang ko na ang pagliligtas na ipinangako mo sa iyong bayan. Sa kanyang hula patungkol sa ating Panginoong Hesus, sinasabi niya na si Jesus ang liwanag ng mga Hintil at siya magbibigay ng karangalan sa bayang Israel. Alam natin, minamahal ko mga kapatid, na ng mga kapanahunan yon, sa Israel ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Hati-hati sila dahil mayroong mga diskriminasyon. Yung mga kasalanan ay iba doon sa mga eskriba at mga pariseyo na naroon sa templo simbahan. Yung mga mahihirap ay wala silang karapatan. Yung mga babae ay mayroong discrimination para sa kanila. At ito nga, ginawa ng ating Panginoon. At sinabi niya ni Simon na ang Panginoong ito, ang Jesus na ito, na ngayon ay naririto sa templo, ang magbibigay ng daan upang mawala ang pagkakawatak-watak na yan at magkaisa sila. Una, sinabi niya na siya ang liwanag ng mga Hintil. Na ang ibig sabihin yung mga kasalanan na hindi tinatanggap ng bayan ay muli niyang ibabalik sa bayan, sapagkat siya magiging liwanag ng mga makasalanang ito upang magbalik loob sa ating Panginoon, magbago ng buhay, upang sa ganon ay sila ay magsisi sa mga kasalanan at sila ay matanggap ng ating Panginoon at muling makasama ng bayang Israel. Yung mga mahihirap ay tutulungan niya. Yung mahihirap ay itataas niya upang sa ganon mawala yung diskriminasyon na yon. Yung diskriminasyon sa mga babae ay pilit niyang aalisin upang lahat ay magkakasundo-sundo, lalong-lalo na sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ang isa pang hula ni Simeon, si Jesus ay nakatalaga sa ikapapahamak at ikaliligtas ng marami. Totoo nga na alam ng lahat, alam natin na si Jesus ang magliligtas sa kanyang bayang Israel. Subalit ang panahon yun, ang daming nagnanais na sila ang maging higit sa lahat. Nagnanais sila na sila ang masunod. Sila ang Panginoon ng tao. Kaya't nang dumating ang ating Panginoon, ang mga taong ito ay hindi nila matanggap ang ating Panginoon. Lalong-lalo na nang siya ay mangaral. Yung pangaral ng ating Panginoon ay iba, taliwas sa kanilang mga pangaral. Taliwas sa kanilang sinasabi. Subalit ang ating Panginoon ay nagbibigay ng tunay na aral ng pagmamahal at paglilingkod. At dahil dito, marami ang hindi sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga aral. Marami ang hindi sumunod na ganap sa Kanyang mga aral. Maaaring sinusunod nila, subalit hindi ang lahat-lahat sa ating Panginoon. At yung iba naman, ay talagang tunay, harapan, tapat na kumakalaban sa ating Panginoon. Kaya't marami pa rin ang napapahamak dahil sa hindi pagsunod sa aral ng ating Panginoon. Subalit ang lahat ng tumanggap, naroon ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ang pagliligtas na tunay na ipinangako ng Diyos simula pa ng lalangin ang sandaigdigan. At doon sa mga lumalaban sa Kanya, pinatunayan nila na ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoon hanggang ang paglaban nila ay nauwi sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito ay naranasan. Ang lahat ng ito ay nakita ng kanyang ina. Kaya't napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon ang sinabi ni Simon sa kanyang ina na siya ay magdurusa, na siya ay maghihirap at magsasakripisyo dahil kay Jesus. Ay sinabi nga niyang ang puso mo ay para na rin tinarakan ng balaraw
Ito ang tunay na paghihirap, sakripisyo ng isang ina. Subalit pinamahal ko mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, si Maria ay naging nanatiling tapat sa kanyang anak. Tapat sa pagmamahal, tapat sa paglilingkod. Kaya nga sa kanyang pag-uwi doon sa Nazareth, pagkatapos ng kapistahang ito, siya ay nagpatuloy ng paglilingkod kay Jesus. Pinalaki niya ang batang si Jesus hanggang sa kanyang paglaki. Ito ang tanda ng pagmamahal. Ito ang tanda ng paglilingkod. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na alam natin na si Jesus ang Diyos natin. Na si Jesus ang ating kaligtasan. Na si Jesus ang liwanag natin. Na kung tayo'y nagkakasala, na kung tayo lumalayo sa landas ng kabutihan, si Jesus ang pwede nating hingan ng tulong, hingan ng awa, hingan ng pagpapatawad, upang tayo ay muling makabalik sa ating magandang relasyon sa ating Panginoon at tungo sa ating tunay na kabanalan. Kaya nga't minamahal ko mga kapatid, sana maging tapat tayo sa aral niya, aral ng pagmamahal, aral ng paglilingkod. Sana ay sundin natin ang halimbawa ni Maria, na sa kabila ng hirap, pagdurusa at sakripisyo, siya pa rin ay nanatiling tapat. Sana, kung paano nating napakinggan ang sinabi ni Simon, bago siya mamatay, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin, sapagkat nakita ko na ang tanda ng kaligtasan. Sanang masambit natin, bago tayo makarating sa ating kamatayan, ay masambit din natin, kunin mo na Panginoon ang iyong abang lingkod, sapagkat hindi ko lamang nakita ang kaligtasan, kundi nakasama ko siya, nasa akin siya, sapagkat ako ay naging tapat sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na kabanalan. Ito ang tunay na pagiging Kristiyano. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Para dito sa Sydney ay mayroon muli akong announcement. Kaya pakitignan ho ninyo pagkatapos ng blessing. Subayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayo lagi ay naghahanap ng matutularan para sa kabutihan. Naririto si Jesus ngayon. Siya ang tanda, siya ang liwanag na maaari natin tularan upang tayo ay makasunod sa kautusan niya at tayo ay manatiling banal. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo papayama. Salamat sa Diyos.